Buhay na buhay pa si Wesley at puno pa ng pag-asa. Nasa pangalawang buhay siya, loser's bracket. Kaharap niya ngayon ay si Abimanyu Mishra, ang world's youngest grandmaster, matapos mapabagsak ni Hikaru Nakamura sa kaduluduluhang bakbakan din. Tumagal siya kay Naka Pinahirapan niya talaga. Pero ngayon, 2 games rapid na lang mga kamatsas. Unahang maka 1.5 points. Pag nag 1-1, papasok pa ang tiebreaker games. Samahan nyo akong pag-aralan ang lahat ng naging laban nila Wesley So and Abimanyu Mishra. White si Wesley sa first game at nag E4, C5 si Mishra, Knight F3, D6. At pinasok ang Open Sicilian. Tapang din ni Mishra, no? Kasi pagka ganitong level nila Wesley, E4, E5 ang madalas nating nakikita pero para tapatan ng Sicilian, rapid pa. Nako, napakalaki ng risky dito sa black. Knight F3 variation ang ginamit. Teka muna. Dito po kasi sa madalas sa pagkakataon ginagawa Knight B3. Nag-second line si Wesley. Kung sa bagay, may factor na gusto niyang iligaw si Mishra ng diskarte sa opening preparation. Nag-Bishop C4, castling, Bishop B3 para iwas tempo muna sa paparating na B5 at nag-Bishop E16 na patan na. Kasi yan nga purpose ng Bishop para magkaroon ng pressure sa diagonal papunta sa F7. Tinapatan para ma-exchange pero dinedma lang ni Wesley. Nag-castling lang siya. Kasi po kung kakapturein yan, capture makakatulong sa black. Magkakaroon ng power yung rook Knight C6, Bishop G5. Yan, okay. So ito pong linya na Bishop G5, ang purpose naman niya, nagbabalak yan, nakakapturein yung knight, tapos yung knight ilalagay sa D5 later on. Alam ko po yan kasi Sicilian Najdorf ako Isa sa napag-aralan ko yung ganitong line sa black. Knight D7 at kinapture-capture. Ayun, nakipag-exchange. Knight D5. Ayan na nga, no? At kinapture-capture. Okay. Itsura pa lang mga kamatsas talagang pumapabor na sa puti kasi weak yung D6 pawn na tipong pipilahan lang ng tore. Pabor kay Wesley. Yung linya na lumabas. Knight F6, ayun, nagkaroon ng novelty. Ang novelty po ay Queen takes D5 ni Wesley. Bishop takes D5 ang madalas ginagawa dito. Ayan, 10 games Hindi ko na po aalamin kung sino-sino mga tumira. Ang dami. Itong Queen takes D5 ngayon lang, 2025, na itira. Ayon dito sa opening database ng chess.com. Okay, umiwas Queen D3 at nag-Knight A5. Ayan, para i-eliminate na ang strong diagonal bishop. Knight D2, Rook C8, Knight C4, hamon sa Knight. Knight ang pinili. Kung sa bagay kasi, kung ang pipiliin ay Bishop, capture, tapos magkakaroon pa ng malakas na pressure sa D6. Kaya mas tinanggal ni Mishra yung umaatake sa D6. Yun nga lang, ang drawback nito sa kanya, Knight versus Bishop, ang lakas ng Bishop. Rook C6, Rook FD1, Rook D8. Okay, talagang todo-todo yakap muna sa pawn. At Queen C7, Queen E2, nako, islog-islog Kunat-kunatan. Queen B6, Rook D3. Ito yung sinasabi ng mga veterano natin, kung may tiyaga ka, may nilaga ka. Ayan, tiyagaan Tiniret ang pawn, nag C3. Knight takes E4, may ganon. Bishop D5. Queen takes E4. Nag-Rook D7. Teka muna mga kamatsas, silipin natin, what if Queen takes E4? Mag-Rook E3. Pag nag-Queen C6, mag-Rook takes E5. Okay. Ayan, klaro na dito, lamang ang puti. Kasi Bishop yan. Habang nauopen ang position, papalakas ang Bishop. Yan po ang tatandaan nyo sa principle mga kamatsas. Rook D7, Bishop D5, ayun, inihain na yung Bishop sa Knight at in-exchange na talaga ni Mishra, Rook takes D5. Pero yun nga lang, nakatali yung D6 niya. H4, okay, para mag-apply na ng panibagong makikreate na pressure. H6, okay, pasingaw lang din sa back rank at nag-Rook D3. Ayan, ito yung diskarte na uunti-untiing lingkisin, Mag-Rook G3, Queen G4, yan ang mga paparating at nag-Rook E7. Naamoy kagad ni Mishra na ganun ang gagawin. Kaya nga nag-Rook D3. At gusto niyang salubungin, Rook E6, mga ganon. Nag-H5 muna para secure yung G6
na hindi na makaikot pa ang tore dyan. Rook E6, Queen G4. O, di wala ng Rook G6, di ba? At nag-Queen E8, Rook G3. Ayun na, pinilahan. Nag-G6. Okay. O, nandyan nga naman ang tore, nandyan ang reyna. So, sapat na sapat ang suporta ng G6. At kinapture lang, capture, Queen D1. Okay. Ang tanong dito mga kamatsas, gaano katagal ang babad na mai-endure ni Mishra yung ganitong, ang pangit ng posisyon niya medyo defensive no? Yan, itong Queen D1, ang nakikita ko dito bukod sa pressure sa D6 ay nagbabalak si Wesley na mag A4. Yan, at mabawasan ang pawns diyan sa queen side at may apply yung tinatawag na principle of two weaknesses. Yun, mag-a-apply siya no. Actually, hindi lang kapag isang pawn na lang ang natira diyan sa queen side, 3 weaknesses na 1, isa diyan sa queen side, tapos sa G6. Tatlo na. King G7 para masuporta ng mga pawns. Rook D3, triple, pinagpatong. Queen C6, triple, dinipensahan din. At nag-Queen G4. Queen E8, nag-G3. Ayan, okay. Bagay na naging questionable sa computer engine. Pero ang nakikita ko dito, magkiking G2, yun nga lang, itong G3, nagpa-block na sa potential swing, no? Yung mga swing-swing na diskarte ng tore sa third rank. Yun. Pero ang gusto ng computer is A4. Ayan. Yan po mga kamatya sa mga binibiling ideas o yung mga ganyan, no? Na pag kinapture, magsi-C4. Yan ang mga dapat na matutunan natin. Na one pawn down dito ang puti pero makukuha ang isa sa mga pawns na yan. Double pawn yan Yan ang diskarte. Wala mga puti, no? O, pero balik tayo sa G3 ni Wesley, na Queen E7, Queen D1, H5. Ayun, parang nagkaroon pa ng chance na makapag-break dito block Baka mamaya makaganon pa yan, makapag-create pa ng atake. A4, ayan na ang iniintay natin. Capture, capture. O, edi yun ngayon ang target. Nag-Queen A7, depensa muna, nag-Rook F3. Okay, kasi mag-Rook F6 yan at aatakihin yung pawn sa F2. Inunahan na ni Wesley at baka makaporma pa ng maganda yan. Rook F8, ayun. Sinalubong ng tore, bad move ang binigay ng computer. Dapat daw po is Rook B8, atakihin yung weak B2 pawn, tapos pag nag B4 ay mag Rook B6. Yan ang nire-recommenda ng computer na matibay na dapat gawin ng black. Pero, nag Rook F8, tinanggap ang exchange, nag Queen C6 para i-pressure yung pawn D6. Bad move nga lang ang binigay. Bakit? C4 ang accurate move. Ang nakikita ko dito sa C4 mga kamatsas, B4, C5, makapag-create ng strong pass pawn. Yan ang basa ko dyan. Oo nga, no? Lakas nga. Pero nag-Queen C6, Rook F6, nagkaroon ng timing dito si Mishra na maka-counter at nag-Rook D2, dinipensahan, King G7, umangat lang. Okay, bad move na naman. Time check tayo. Mangyari, 16 seconds na lang si Mishra. 2 minutes pa mahigit si Wesley. Mahirap na nga sa side ni Mishra. Ang accurate move ay A5. Okay, para maiiwas din sa pagkakatret pag umalis ang reyna. Ayun. Pero, nag-King G7, B4. Okay, ito na ang nakikita ko diyang gapang. Puproduce na ng pass pawn. G5 para maka-counter din sa king side. Nag-C4, H4. Ayan. Para sa akin po, tama rin ang timpla na ginagawa dito ni Mishra para makagulo-gulo siya. Kasi kung wala siyang gagawin dyan, ito na nga yung paparating. O yan ang mabigat dyan. Nag-C5, okay? Para ma-block yung diagonal pressure dyan. At hindi po pwedeng capturein kasi may Rook D7 check. Yan ang kalakasan ng C5 na yan. So, kinapture muna yung G3 at nag-Rook D6. Ayan. Wais na si Wesley. Kumbaga, kahit makapture yan, King F1 lang. Ia-umbrella lang yung pawn. O yan na nga ang nangyari, King F1. So, safe na safe yung king. Ang topic dito, papaano ngayon ang gagawing treatment dito ni Mishra samantalang binabakbak na siya ng atake dyan. Kinapture na lang, Queen takes. Nag-Queen F7. Queen takes E5. Ayun. Walis-walis na lang, mga kamatsas. King G6 at nag-Queen D6 check. King H5. Ayan, para gusto ni Mishra na makalapit-lapit mamaya.
Pero nagpalaki ng evaluation bar ni Wesley, ibig sabihin po blanderacious ang tira na King H5. Dapat daw ay King G7 lang. Tapos ka-capture doon. Tapos may Queen E2, wala. Simot ang pawns eh. Pero slightly better ang white lang dito. Malaki pa chance ng black na makadraw kasi queen ending to mga kamatsas. Isa sa mga complicated endgames ay yung queen ending. Ang likot niyan eh. Pero dahil sa King H5 nagpunta, Queen D1 check, King H4, talagang sumusugod na to. King G2. Okay. King G2, eto threat to. Queen H1 check oh. Queen A2. Queen H1 check. King G4 check. Doon. Check. Ayun. Check ulit. Okay. Pinapalanding ni Wesley sa D4 bago niya capturein para may check. At mapuwersa niya na ma-queen to queen. Ayun. Queen takes F2, King takes, at nag-King E5. So, hindi pa rin sumusuko. So, itong King E5, para po mahabol yung pawn. Kaya bumalik na ganyan eh. King F3, at dito ay tuluyan ang nag-resign si Mishra dahil wala na eh. Atras na lang ang King dyan, sisimplihan na lang ng King G4, pipitasin ng pawn, totally losing na ang black. Naunahan ni Wesley, may chance pa. Pero sa game number 2, hindi siya, wag siyang pakumpiyansa dahil baka makabawi naman si Mishra. Pag-aralan natin ang in a must-win situation, game number 2 ni Mishra. Black naman dito si Wesley, tinirahan ng E4. Ayan, E5 lang para matatag. Kasi pag E4, E5 sa level nila, ang hirap tibagin yan. Ay, nako, pumasok pa sa Berlin, weapon ni Wesley. Nako po, grabe. Ayun, nag-Bishop A4. Ito ang rapid variation naman na pamilit ni Mishra. Kasi kung kakapturin niya po yan, maling decision yan kay Wesley. Nagkakamali siya ng decision pag pinasok niya yan. Kasi yan talaga main lane ng Berlin eh. Queen to queen. Napakahirap talunin yan. Panablahan yan eh. Tabla lang kailangan ni Wesley eh. Kaya nag-Bishop A4 para ma-mix naman ng konting gulo-gulo. Tama naman yan. Nag-E takes D4. C3. Gusto ko yung ginagawa ni Mishra dito. Kasi wala, must win eh. Kailangan may something extraordinary ka nang i-apply. Ayan, pinaalis muna ni Wesley, Bishop B3, castling at nag-Knight C3, Bishop F6, Rook E1 at nag-Bishop B7. Bishop F4, okay, bookline pa ito, pero ang ganda ng mga galamay ng mga bishops ni Mishra. Well developed. Knight A5, ayan, para i-exchange na. Bishop D5 pumunta at yan ang novelty. Okay, ang old line ay palagi ang Bishop C2 sa ganitong posisyon mga kamatsas. Pero nag-Bishop D5, Bishop C6, ayan, at bakit nag-Bishop C6? Pag kinapture, babalikan lang ng Knight. Okay, kasi dito mga kamatsas, pag kinapture kasi papabor kay kay Mishra. 'di ba? May pressure sa C7, very strong yung knight, may pressure sa knight, tapos susundan pa ng rook C1 yan. Ayan, maraming mga komplikasyon kaya nag-Bishop C6 muna si Wesley at nag-B4. Ayun, magresibo na si Mishra. Pero alanganin po yung B4 daw. Dapat ay Queen C2. Ayan, yun nga lang, napakakunat ng Queen C2, no? Pang long game approach. Ang kunat. Pero develop lang, no? B4, nag-Knight AC4 at dito ay nag-Knight E5. Ayan, pumasok. Mukhang maporma sa akin. Malakas ang dating, di ba? Parang nakakapagbigay ng malakas sa pressure pero bad move pala yan. Dapat daw ay capturein na yung bishop, D takes C6, tapos bago mag-Knight E5. Ayun, para may tempo threat sa C6. Tapos mapupuwersang capturing pala ng bishop yan, takes and then knight f5. So yan po ang nire-recommenda ng computer. Good for kahit paano, 'di ba? Hindi naman ganun kalaki ang lamang. Pero sa ginawang knight e5, umangat ang evaluation bar, negative 0.64 at natumbukan ni Wesley ang eksaktong approach, knight takes d5. Yun lang nagsisik si Wesley mga kamatsas. Mukhang pababawiin na, mukhang pasasarapin ng laban na. Baka mainis kayo ha. Papaganto kayo minsan, ayan na naman si Wesley. Hindi, yan pinapasarap lang, ayun naman eh.
Oh. Blunderatius yung C6 dapat daw po is knight B6. Ayan. Para hamunin lang at ma-neutralize lang ang strong knight sa D5. Oh, balik tayo. Dahil nag C6, parang kitang-kita ko na no. Capture, capture, knight takes. Pero may bitin din naman sa bishop ah. Capture. Knight takes C4 muna. Good move. Okay. Pero teka muna mga kamadyas. Gusto kong klaruin ano. Kasi parang may nakikita kong simple knight takes bishop, queen takes, tapos pag nag knight takes D7, o bitin yung bishop, knight takes F8, and king takes F8. Okay. So dito klaro na hindi siya quality down eh. Kumbaga, 2 minor pieces sa isang tore, weak ang D4, pipilahan yan mamaya, knight F5, gano'n hanggang sa mapabagsak. So, winning for black ito mga kamatyas. Okay, kaya pala, hindi tinuloy yun ni Mishra at pinitas niya muna yung knight. Huh? Bakit? Oo. Kasi pag-capture dyan, nakahang yung knight eh, di ba? Kitang-kita. Pag knight ang pinang-capture, may bishop C7 kasi. Pag nag-queen C8, knight takes F6. Ayun, mangyari, mapupunit ang shield. Queen G4 check. King H8, tapos Queen F5. Ay, grabe mga paparating pala. Oh. Atakihin na pala yung F6. Pag kinapture yung bishop, Queen takes, King G8, may Rook E4. Iyakan time mga kamatyas. Iyakan time. Paano isasalba yan? O di H5 para walang Rook G4. Tapos Queen G5 check, King H8 kakapturin muna. Oh, matyas pa rin. Galing. May ganun, ang lalim ano. Oh. Kaya pala dito napilitan si Wesley pawn ang ipang-capture sa knight. At nag-bishop takes, 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 takes. Grabe, tabla na lang kailangan ni Wesley. Ito na naman. Ito na naman. Ito quality down siya. Pero hindi ganun kadali para i-drive ng puti ang winning conversion. Kasi may weak sa D4, weak sa B4, Queen D2. Ayan, dinipensahan muna. At nag-G6. Okay, plano ay pwedeng balikan ng bishop mamaya or mag-Queen G7, pilahan yung D4, nag-A4, Queen D6, B5, at nag-Queen B6. Ayan, inatake yung pawn D4. Pero correct play pala nito ay H5 muna. Okay. Space muna sa king side, tapos King G7, kunat-kunachi muna. Pero nag-Queen B6, inatake ang pawn D4, at nag-Rook A B1. Okay, Aba. Ibang klase ito ah. Teka muna. Pinapakapture yung pawn sa D4. Hindi man lang dinipensahan. Nag-King G7 lang. Hindi. Nag-A5 lang si Wesley. Ayun. Ano laman? Ating alamin mga kamatyas. No? Pag nag-Bishop takes D4, saka pa lang aatakihin. Pipilahan. Ayun. Paano kung mag-Bishop C5 para pag kinapture to, may bawi doon sa F2. Tutuluyan pa rin kasi naka-threat pa rin yung tore eh. Bishop takes F2 check, King H1. Ayun, di pa rin makakasabay kasi bitin pa rin ang tore. Aalis muna tore, halimbawa mag-Rook F8, saka pa lang mag-Rook E2. So ang importante dito, yung C4, yung D7, lutang mga kamatyas, nakalutang eh. Madaling pitasin yan. Kaya kitang-kita sa evaluation bar na winning for white. Okay, so trap pala ni Mishra yung pawn sa D4. Nag-A5 dito. Bakit? Kasi magpupush si Mishra. Magpupush eh. Tapos makakapag-produce ng pass pawn yan. Kaya ang ginawa, minabuti na lang dito ni Wesley na okay, A5 to block the A5 square, di makapush at nag-Rook BD1. Ayan. Para sa patan ang depensa ng D4. Nag-King G7, angat lang din. So abang-abang. G3, pasingaw lang din sa back rank para may extra space sa G2 at nag-Queen D6. Ayan, anong purpose ng Queen D6? Mukhang susundot si Wesley sa Queen B4 para i-threat yung pawn at maghamon ng Queen to Queen. So yung mga ganitong diskarte papasok sa B4, kumbaga parang hamon ng Queen to Queen nga lang pagka tinanggap yung hamon, magkakaroon ng 2 strong connected pass pawns. Kaya ito yung nakikita ko dyan. Nag-Rook B1, sabi ko na eh. Inagapan kagad ni Mishra na baka mamaya maka-Queen B4 at dito nag-Queen B6 binalikan lang yung threat sa D4 pawn. Okay, kumbaga sa isip ni Wesley, draw? Pag-draw, panalo na ako.
Bakit ko po nagagaya ng kaunti ang boses ni Wesley? Ang tagal kasi naming nagsama dito sa Cavite bago pa pumunta ng USA yan, mga kamatyas. Ayan. Kaya pag narinig nga ni Wesley, matatawa lang yun kasi malawak po yung pinagsamahan namin. Hindi ko naman ano yun yan eh. Kumbaga parang loloko-lokohin kung hindi ko ka-close. Bata pa lang yan. Binibihisan pa lang ng daddy niya yan. Nakikita na namin. Cute yan nung bata eh. Mataba yan na ano eh, na talagang smart talaga eh. Yan, binalikan no. Rook D1, so para wag bumagsak yung pawn D4, nag-queen D6. Ano, tabla? Ayun, nag-iba si Mishra. Yung nga lang, yung pag-iba niya ay hindi nagustuhan ng computer. Ang gusto ng computer, kung gusto mo mag-iba ng tira, H4 ang tira. Yan lang pala. Okay, tapos mag-H5 naman ang black. Yun. Pero dahil nag-queen C3, queen B4, good move by Wesley. Good move. Nag-queen F3. Yan pala plano. Ka-counter sa D5 pawn. At dito ay nag-queen D6. Yun lang. Medyo kinabog si Wesley dito. Bakit? Dapat sabayan na pala. Pag queen takes D5, rook B8 para makipagsabayan na. Total may pass pawn din naman eh. Halimbawa, kung mag-queen takes D7, rook takes B5. Okay. Medyo nakakatakot lang. Nakakatakot lang. Kasi parang ang bilis ang pass pawn na. Pagka gumanon, C3. Mabilis din ang pass pawn ng black. Pero ito, para magawa ito, kailangan matatagan loob mo dyan. Yung nerve mo, dapat kaya ng nerve mo yung sabayan na ganyan. Kaso nakakatakot din. Parang pag di mo tukoy yung mangyayari, parang baka matalo eh. Kaya naniguro muna si Wesley ni queen D6, dinipensa ng pawn D5, nag-rook B1. Ayan na po. Talagang dito, hindi na makakabalik si Wesley kasi pipitasin na yung pawn niya sa D5 eh. Nag-rook B8 na lang para agapan yung push. Rook ED1. Ayan. Okay. So may mga trabahong mainam ang mga tore ni Mishra. Bishop D8. Okay. Para talagang makasiguro na wag makapush ng B-pass pawn. Nag-King G2 muna. Rook B7. Rook E1 at nag-Bishop F6. Binalikan yung pawn D4. At nag-Rook E8. Talagang dito sa isip ni Mishra. Bahala ka na dyan. Kunin mo na nga yan. At ayon po sa evaluation bar, tama naman ang naging decision dito ni Mishra. Lamang siya eh. Ganda. Nag-Bishop takes D4 at nag-Rook C8. Ayan. Para pigilan yung pag-push-push dyan ng pass pawn. Para hanggang dyan lang. Hindi makasito kasi may bantay. At nag-Rook D1. Threat sa Bishop. Nag-Rook C7. Capture. Okay. Pag capture, may C2. Unstoppable promotion. Kinapture, takes, and queen takes D5. Wala na. Winning si Mishra, mga kamatyas. Mukhang mauuwi yata sa tiebreaker ang kanilang laban. Bishop F6, nag-Rook C1, H5, nag-H4, good move, King G8. Ayan, basta si Wesley. Hold on, hold naka-hold on. Okay na eh, no? Mali lang yung lyrics eh. Hindi na sundan. Hold on lang, hold on. Ano nga bang kanta yun? Maganda yung melody nun eh. King G1. Abang-abang si Wesley abang-abang din si Mishra. King G7, King G2. Sayaw-sayaw, bahala ka dyan. Anong gagawin mong pilit? Parang ganon, check. King G1, Queen C7, nag-Queen E3. Ayun! Naka-recover, naka-equalize. Ang tamang tira daw kasi dapat dito. Yan pala tamang pamilit. Halimbawa, kung gumaganyan-ganyan si Wesley kanina, di ba? Rook B1, kailangan makita yan. Yang Rook B1 ang binibili dito, mga kamatyas, kasi magbi-B6. Hindi napapansin ni Mishra tong Rook B1 kasi ang inaalala niya din, baka mamaya mag-C2. Baka mag-C2 eh. Pag nag-C2, babalikan lang. Parang pakukumitin lang, nasa light square ka na, okay. Paano kung mag-Bishop B2? Ayun. Nako, dapat makita yan. Yan ang dapat makita. May panabay pala dito. Pag kinapture yan, capture yung pawn. Halimbawa, i-maintain. Halimbawa, Queen C3.
B7, magkukwin eh. Oo, pag kinapture yun, mauunang makareyna. Yun ang proper execution dito. Yun nga lang, hindi napansin ni Mishra yun. Yung rook niya, gusto niya i-stay lang sa C-file eh. Parang ang hirap isipin ng rook B1 eh. Oh, nag-queen C4, nag-queen E3, queen C4, good move. Oh, may time ngayon mamitas si Wesley. B6, queen B4. Ayan, wag muna mamitas, no? Kasi pag pinitas po, may rook takes C3. Ayun. Oh, napakalapit na ng pass pawn eh. Pag nag-exchange, malapit na yung pass pawn. Delikado na block dyan. Kaya, nag-queen B4 muna, sa likod muna ng B pass pawn, at nag-rook D1. Okay, tiniret yung pawn D7. Queen takes A4. May tempo threat pa naman sa tore. At nag-queen D3. Queen C6. Ayan, para kuhanin na yung pawn B6. Rook B1, depensa C2. Rook C1, queen takes. Grabe, no? Rook takes C2, Queen B1 check, King H2, nag-A4. Ganda ng laban, ano? O, pero dito, guaranteed equalize na eh. Ayun, tinanggap yung hamon ng queen to queen. So, discarding veterano na to. Bishop B2, idea, mag-A3, kinapture, A3, Rook A7. O, ayan. So, panibagong yugto na naman to. Endgame na. O, yun nga lang, nakapako Tori dyan sa likod ng pass pawn kasi pag umalis yan, magpupush eh. O, itong Rook A5, ang idea, boundary muna sa King, wag makagala-gala. King G2, ayan na, tingnan natin kung paano trabaho gagawin ng King dito. King E4, King B6, doon. Yun, tatawid, gaganon para maipush. King D3, King D5, check doon, check dito. Kasi po, pag pumunta dito, magche-check lang doon para mapa-atras. O tapos babalik lang uli. Okay, yun ang purpose ng pag nag-King F4. Kaya dito, nag-King D3 lang si Mishra kasi che-checkin lang din siya eh. O King F6, check. Yun. King E7, hindi pwedeng capturein. May A2 anytime. King F4, o check muna. Check ulit. Ayun. Galing ah. Okay, hanap pilit-pilit, hanap pilit-pilit. Ayan. So dito po, mga kamatsas, binibilangan na ito ni Wesley, sigurado. Kasi 50 moves na walang pawn move, walang capture na naganap, tabla. Within 50 moves yon. So kailangan bilangan ni Wesley ito kasi yun, nag-pawn move na. So pag nag-pawn move na, back to zero na. Wala nang 50 move rule na tinatawag. O, balik na uli yan. O. Dito na uli siya magbibilang. O, ayan. Bakit? Kaya hindi makaganon. Halimbawa, kung gumanyan para makapagtrabaho na yung Tori, gaganon kasi. O, gaganon pala. Bibigay yan, tapos dyan naman mangungulit sa kabila. Mamimitas ng pawns yan dyan. Okay? Kaya pala yung King ni Mishra, kapansin-pansin na parang hindi niya rin maiwanan itong mga pawns basta-basta eh. Bishop D4. Ayun, nakipagsabayan na. Okay? Kasi po, itong Bishop E5, sorry. O, pag nag-F4 kasi Bishop B2. So parang pinrovoke lang ito, talagang pinoprovoke na mapunta sa dark squares para iwanan man mamaya, madaling mapitas yan pagka na-threat na ng Bishop. Okay, yun ang diskarte. Gustong palapagin ni Wesley talaga sa dark squares yung mga pawns para sa Bishop. Pero nag-decide na si Mishra na, sige, sa'yo na yan. Rook A4 at nag-F4. Okay. King takes, check, angat, capture, check. Ayun. Check dito. Okay. O, nakiramdam lang. So, mini-maintain ni Wesley yung diagonal dyan para hindi kasi makalapit yung king dyan. At nag-rook C6. Ayan. Ayun. Dito mga kamatsas, ano ba ang bishop ni Wesley? Dark square. 'Di ba? May tendency na mag-exchange yung mga pawns na yan. Pagpalagay nyo na wala ng pawns. Since yan po ay dark square bishop, dapat yung king ilagay sa opposite color ng bishop. Yan po ang theoretical approach dito sa endgame na to. Pero, kapansin-pansin na itong corner na to, nasa wrong corner pa yung king niya eh. Dapat mailagay niya pa unti-unti yan dito sa kabila. Since dark square bishop yan. Tingnan nyo po ah. Yan, okay. Naintindihan na ni Wesley. Oh, gets na niya. Kailangan dyan sa kabila. Oh, wala na. Wala nang talo yan mga kamatsas. Umaangat pa eh, no? O dito nga pwede nga kahit sumulok yan dyan, okay lang eh.
Pero pinapahirapan niya muna hangga't maaari, wag muna siyang ma-corner. Pinapahirapan niya muna. O, ayan. Okay, 50 move rule ulit. 50 move rule. O, ayan. Actually, mga kamatsas, kahit magsumulok siya dyan, tabla pa rin eh. Tabla pa rin yan kasi stalemate lang naman ang kauuwian yan eh. Ayun oh. Oh, pero ayaw niya magpasulok eh. Ayan na. Mukhang masusulok na. Okay, tempo. Ayan, nagpasulok na. Ito yung sinasabi ko. Oh, walang katalo-talo yan kasi stalemate lang yan eh. Oh. Pag chumek kasi dyan, gaganon lang eh. Harang lang. Yan. Check. Ayun. Yun. Hindi pwedeng tutukan ng tore, mga kamatsas. Stalemate yan ha. Oh. Check. Check. Sulok. Umabot na po. Ano? Pang 132 moves na to. Grabe pala. Ang tagal ng kanilang naging laban. Oh, must win situation si Mishra. Pinipilit niya ngayon si Wesley. Oh, na bumigay. Oh. Oh, pero wala. Sa ganitong level, para mapabigay mo yan, grabe naman yan. Oh, grabe naman ang kantsaw na abuti ni Wesley para mapabigay mo dyan. Oh, mamatyasin, baka makalimutan. Check muna. Ayun. Okay. Ginagawa lahat eh. Oh. Daming tira. Oh. 152 moves na. Grabe. Mukhang tatalunin nila yung pinakamahabang naging laro ah. Sa kasaysayan. Oh, pero ito, for sure, binibilangan ng 50 moves to. Kasi wala eh. Oh. Check. Ganun. Doon. Check. Dito. Oh, kailangan alisto ka lang dito. Oh, ayan. Oh, binago tema. Nililito niya eh. Ang chance na lang ng white dito is malito si Wesley. Okay? So, umabot po ng 173 moves ang kanilang second game. Nahatulan na ng 50 move rule ang laban na ito, mga kamatsas. Okay? Nakalusot si Wesley pero pahirapan. Grabe. Kapit talaga. Kapit. Okay? Ito po ang kanilang standing, mga kamatsas. Silipin natin yung kanilang Hikaru Nakamura, Leiner Dominguez, tabla sa kanilang first classical game. So, may second classical game pa yan. Fabiano Caruana, tabla din kay Levon Aronian. At Wesley So, okay, at nag-aabang siya siguro sa matatalo kina Nakamura at Dominguez. Ay, hindi. Pwede. Halimbawa, matalo si Dominguez kay Nakamura, pwedeng lumagpak sa kanya ulit sa pangalawang pagkakataon. So, may chance siya makabawi kay Dominguez. At nanalo naman si Sevian kay Ray Robson. At nag-aabang naman ng posibilidad na matatalo kina Aronian and Caruana. Okay, ayan po mga kamatsas. Maraming salamat sa inyong matigang panonood. Medyo napatagal tayo pero marami po kasi nag-request mga kamatsas na gustong himay-himayin para maintindihan. Kaya mas gusto nila kahit medyo mahaba, naintindihan naman mga kamatsas. Pasensya na po sa mga gusto mabilis. Pakipagtiyaga nyo na lang. Okay po, maraming salamat. Kung may mga lumabas na ads, kahit isa lang po, i-run nyo lang, tulong nyo ng malaki sa ating YouTube channel. Thank you. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.